Hello guys! Another day, another travel destination na naman ang ating pupuntahan. At medyo espesyal nga ang episode na ito dahil it's my 30th birthday! Kaya for today's video is nag-drive tayo mula Region 4A papuntang Region 1. Ito ay para dayuhin ang lugar na kilala sa mga preserved na lumang bahay, makasaysayang kultura, masasarap na pagkain tulad ng empanada, longganisa at bagnet. At ito nga ang Ilocos. After 10 hours driving is finally narating namin ang bayan ng Vigan, kung saan kami mag-i-stay for 4 days and 3 nights. Sa Mayle Dream Hotel nga pala kami mag-i-stay. Ito po ay located sa Vigan malapit sa Calle Crisologo. Nabook namin ito for only 6,500 pesos sa Klook. At kasama na sa binayaran namin ang 3 days breakfast. Ang nakuha naming room ay may 2 single bed. At dahil nga 2 lang kami, nag-request kami na pagtabihin na lang yung kama. Ang room nga pala na ito ay air-conditioned with free wifi, may smart TV, and complimentary coffee. Ang CR naman ay may hot and cold shower na may kasama ng toiletries. For 6,500 for 2 people, sobrang mura na ng hotel na to. Siguro lang ang negative comment namin sa hotel na to is walang elevator. Tapos na tayo sa room tour kaya simulan na natin ang gala. Sa aming day 1 is kumain agad kami ng empanada. Ito nga ay sa may Casa Jardin sa may Calle Crisologo. Medyo nagulat nga ako sa empanada nila kasi ang ine-expect ko kulay orange. Special empanada nga pala yung in-order namin. So ito ay may longganisa, itlog at papaya. Sa totoo lang, hindi naman ako mahilig sa empanada. Pero nagustuhan ko ang isang ito. Pagkatapos namin kumain ay sumakay na kami ng kalesa. Ang kalesa nga pala ay 200 pesos na iikot ka sa buong Calle Crisologo. Pagkatapos sa kalesa ay nagsimula na nga kaming mag-ikot at mamili. Sa sobrang daming mabibili sa lugar na ito, ikaw na talaga ang mananawa. Marami silang keychains, ref magnet, wallet, t-shirts, bags, mugs, at iba pa. At pagkatapos nga naming mamili ay kumain na kami at naghintay ng 7:30 PM sa Plaza Burgos. At ito ay para panoorin ang pinagmamalaki nilang fountain show.
For our day 2 naman is nag-drive tayo ng 1.5 hours papunta sa norte. Ito nga ay para dayuhin ang pinagmamalaki nilang Paway Church, San Junes, and Malacanang of the North. Una naming pinuntahan ang San Junes. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang isang 4x4 ay kayang maglaman ng 6 na tao. Kaya kung barkada kayo, naku, sulit na. Nakita nyo yon? Hindi lang siya masaya, masakit din. Dalawa lang kami niyan ha. Imagine niyo kung barkada kayo. 'Di ba ang saya? Ang sunod nga pala naming pinuntahan ay ang Paway Church. Walang entrance fee dito ha. And ang maganda, pwedeng mag-drone. Ang panghuli sa aming itinerary ay ang Malacanang of the North. Ito nga ay may entrance fee na 70 pesos for adults and 50 pesos para sa mga estudyante and senior citizen. Yun nga lang, hindi pwedeng magpalipad ng drone dito dahil marami na nga daw nalaglag na mga drone sa lake.
For our day 3 is bumalik tayo ng Ilocos Sur para puntahan ang Bantay Church at Baluarte. At una na nga namin pinuntahan ang Bantay Bell Tower. Ito nga pala ay walang entrance fee, pero nag-accept sila ng donations. Sunod naman naming pinuntahan ang Baluarte. Ang kinuha nga pala namin dito ay package B, worth 300 pesos per head. Sobrang laki nga ng lugar na ito. Sulit na din naman para sa 300 pesos na entrance. Sa sobrang dami naming napuntahan, sulit na sulit ang 10 hours drive. Hanggang dito na lang. Paalam!